Nagtataka ang mga taga-Eat Bulaga kung saan nanggagaling ang mga kumakalat na bali-balita tungkol sa kanila, kung ano-anong kwento ang ikinakalat sa social media na hindi naman daw totoo. May mga nagpapadala ng komento, na kesyo nag-resign na raw si Paulo Contis sa Eat Bulaga, dahil hanggang December 31, 2023 na lang daw ang naturang noontime show sa GMA7. Meron ding nagkakalat na maari raw makukulong ng 7 taon si Paulo dahil sa paggamit daw nito ng titulong Eat Bulaga. Na pag-aari raw ni Tito, Vic at Joey. Ang isa pang pinagtawanan na lang nila ay sinabon daw ng bonggang-bongga ng mga haloshos si Paulo. Nagsimula raw kumalat ang mga ganitong fake news nang pinag-usapan ang pagkansela sa tape ng trademark ng Eat Bulaga. Sabi ni Paulo, hindi na siya apektado sa mga ganong issue, pati ang mga bashang na ibinabato sa kanya. Aniya, hindi naman talaga mawawala ang mga bashang and fake news lalo sa ganitong panahon. For now, we are very thankful na tuloy-tuloy ang work naming mga host. Masaya ako sa tiwalang binibigay sa akin ng cast, staff, lalo na ang Haloshos family. Tuloy lang kami sa pagbigay ng tulong at saya. Masaya ring ibinalita nito na lalo pa raw dumami ang sponsors ng Eat Bulaga. Sa gitna ng mga isyong hinaharap nito, hindi raw apektado ang advertisers nila. Ang mahalaga ay nagre-rate daw sila at masaya lang ang show. Kahapon ay umabot daw ng 45 minutes ang commercial load ng Eat Bulaga, at ngayong araw daw ay umabot ng 53 minutes. Kaya natanggap na ng taong bayan ang Eat Bulaga na hindi associated with TVJ. Kaya alam namin na mahal ng mga hosts namin ang Eat Bulaga, wala raw problema sakaling baguhin ang pangalan ng noontime show. Kamakailan ay nagwagi sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon sa trademark case nito para sa pangalang Eat Bulaga, at EB, laban sa producer na Tape Incorporated, pero ayon sa Tape, patuloy nilang gagamitin ang Eat Bulaga, hanggang nakabinbin pa ang apela nila para rito sa Intellectual Property Office.